Good evening, ladies and gentlemen and friends from the media. Here we are in the city government. I would like to present to you the suspect in an incident happened on May 18, 2025. Yung biktimang si Mr. Raymond Cabrera na isang TNBS, and we've watched Sian Ambrosio's report yun sa ang biktima ay isang TNBS driver. Now, through, I don't know what happened to them, you can ask them later on, but they opted to, mas minabuti nila na sumuko na sa alagad ng batas. No? And I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation, no? Through the leadership of Director General Jimmy Santiago. Ang mga pangalan na suspect na nandito ay si John Kevin de Ocampo. John Kevin? Okay. 33 years old. Justin de la Poo, 30 years old. And 24 years old Jean Armin de Ocampo, magkapatid. Sila lahat ay taga-Tondo. At through the effort of Councilor Awisia, Councilor from 2nd District, ito'y humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, nandito sila kanina, at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga suspect ay nandito rin. At kinausap ko sila kanina. Now, I'm happy that the case is, na-resolve. Nakikiramay kami, ako, personally, 10 ng aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami maging tulay man lamang na makapagbigay ng hustisya sa pamilya ng biktima. And we will let the National Bureau of Investigation conduct its yung susunod na gawain. No? At kausap ko na rin nga si Director General ng NBI, si Jimmy Santiago, at magpapadala na siya ng operatives dito sa City Hall ngayon para ma-surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, that we can say, at least, I hope the family will makuha nila ang hustisya. And at least naman, ako'y panatag din para sa pamilya ng mga suspect na walang untowards incident na posibleng mangyari in the course of apprehension. And this will be, I think, the best lesson for each and everyone, those who are watching. Kung kayo'y nagkamali, maaari kayong sumuko, maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay o para makapaghatid ng hustisya, gagawin namin. For now, we'll leave it to the National Bureau of Investigation to process them. So again, pasensya na kayo, mag-alas 9 na ng gabi, na-istorbo namin kayo. Now, we are ready to answer questions, and if you are willing to ask them, I think they're willing naman to answer them.
kasi nagkusang loob naman sila. Yes, ma'am. Good evening po, Your Jamie Santos from GMA Integrated News. Clarification lang po, paano po sila napunta po sa inyo po? Yes. Sumuko po ba sila? Mas pinili po nilang sa inyo po lumapit at humingi ng tulong? At kung paano po sila nakuha ng ating po na kabalisan? Through some assistance of the Northern Police District, no, kasi tinawagan si Awi, si Councilor Awi. Dahil mga kadistrito niya to taga Maynila. And as you all know, in practice, even nung ako'y dating mayor, pag may sumusuko, minsan ako pa kumukuha. I think the last time that a tragedy happened in the city of Manila with regard to an incident to a family, kinuha pa namin yung suspect sa Cavite, gabing-gabi. Na ano lang ako, siyempre, nagtitiwala sila sa atin, especially yung pamilya ng mga suspect. I think the most important question, and you can ask them, is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung bangkay. No? Ayoko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. But for now, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2. Dinala sa amin 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. At ita-turn over namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, any more questions? No? Yes. Good evening po, Faith of 85. Nakausap niyo po si mga suspect po yun. Ano po ba yung dati nilang trabaho? At ito po ba yung unang beses na kanilang ginawa? Ayan, kayo na sumagot. Mabigyan ko silang... Sino po? You wired the wire. Sige. Sige po, ay tanong ko na lang. Go ahead. Abot ba? Go ahead. Yung mic call mo. Grasya lang po talaga. Grasya lang. Sa ano lang po yan. Sa NBA lang. Ipapaliwanag yan. Pwede po malaman kung baka may gusto ka na lang sabihin kung bakit humantong sa ganun. Yung pang-hold up. O yung sa pamilya. Bakit humantong sa ganun? Grasya po ang lahat. Humingi po kami ng tawad. Sir, doon po sa audio, tatlo lang po kayong nag-uusap. Nung may sinasabi po na tutuluyan na, sasaksakin na, meron po bang kayong iba pang kausap? Tatlo lang po kami. Tatlo lang kayo? Oo. Gumagamit ba kayo ng ipinagbabawal na gamot noong mga oras na yun? Hindi po. Ano yung pumasok sa isip niyo? Bakit niyo nasabi yun? Ba't mo nasabing disgrasya? Nanlaban ba? Yung mismong driver? Ano ba't nyo naisipan na gawin yun? Bakit lang? Bakit? Disgrasya. Paulit-ulit ulit sa'yo disgrasya, no? Bakit? Sir, sino po yung nakuna na may kinuhang patalan sa may halaman? Kayo po yun? Sir, kayo po yung nakuna sa CCTV. Yung
Kasi po papasok kami ng kanina ng casino. Magkakasino kayo? Hindi po. Kasi pag magkakasino, parang dito sa atin yung parang pagkakaperaan. Mag-detect yun sa may sensor ng casino po, kaya po iniwan po opo. So, nung pabalik na po, nakuha po ulit nila kasi gamit po yun sa pang grab. Mabiyahe po kasi siya. Gamit po yun para sa sasakyan. Kayo po ang nag- Sino po ang nag- Sino po yung nag- May iba pa po rin kasama? Wala na po. Kayo tatlo lang po. Tapos po, bakit po nahantong na hold up? Dahil doon po kayo po ng pera kakasino? Ano po. Comment na lang po muna ako sa hindi naman po sa lahat. So, ito. Sana maintindihan niyo po. Sa hindi na lang po. Salamat. Gusto ko lang po sabihin, humingi ako ng tawad dun sa pamilya ng ano namin. Hindi po talaga sinasadya yun. Pasensya po. Hindi po kami nakainom yun, wala po ako. Kuya, kayo yung nare-release po. Hindi po ako. Humingi ako ng tawad. Humingi ako ng tawad. Yun lang po. Hindi namin ka gusto kung yung lumaban yung tao sa amin. Sorry po, sorry. Basta po, send na lang po. Sorry po. Para po sa pamilya namin, maliligtas po sila. Maliligtas din po kami. Wala po silang iniisip na paano yung mga paano namin, pamilya namin. So, ganito po pinakamasan. Hindi po. Ano po ako, survey 8 po ako sa isang construction company po. Hindi po. Sila kayo. Kilala na rin po sila. Wala na rin choice. Kilala na rin sila. Thank you. As you can see, they are very regretful of what they did, and they're going to answer it before our justice system. So, nandiyan na yan. Harapin na natin yung kanilang obligasyon sa mata ng batas at sa pamilya. That's it. Now, any more question? Sa tatlo, boys, ngayon lang kayo nagkaroon ng asunto? O dati na may mga minor lang? Rumble o wala? Okay. So, any more question? Okay. So, again, nakikiramay kami sa pamilya ng biktima, pamilya Cabrera. I hope the city government, in our own little way, maging bahagi na makamit nila ang hustisya. Now, sa pamilya naman at itong mga taon to, buti naman, naisipan nilang pagsisihan at harapin yung kanilang ginawang bagay. No? So I think we stop from there and let the natural course of law or gagawin pa. Maya-maya, inaantabayanan ko lang yung NBI operatives na padadala ni Director Jimmy Santiago dahil sila may tangan ng kasong ito. So, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. And again, ito'y maging takdang aral sa mga individual. Isipin ninyo yung mga mabibiktima ninyo, may pamilya din. Isipin nyo din ang mga sarili nyo, may pamilya rin kayo. Malungkot na sitwasyon ito.
Napakalungkot. Both families is suffering. The family of the victim and the family of the suspect. Kasi nakakalimutan yung tanong, marami ring anak itong mga to. But then again, wala na tayong magagawa. So maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Thank you very much. Sure.